Kwento natin ngayon ay si Ching na takot sa dilim. Kwento ni Aleli Ju Batnag at guhit ni Paul Eric Roca. Si Ching ay takot sa dilim. Kapag gabi na, natatakot siyang lumabas sa madilim na bakuran. Natatakot siyang pumasok sa mga gilid na walang ilaw. Hanggang sa pag-ulog, gusto niyang nakasindi ang maliit na ilaw sa sulok ng kanyang silid. Sa isip ni Ching, baka may bumabang kapre mula sa taas ng malaking punong mangga sa madilim na bakuran, o may mga higanting galamay na susunggab sa kanya sa loob ng madilim na silid. Tinatakot kasi siya ng mga pinsan niya. Sabi nila, sa dilim lumilitaw ang mga maligno, mga multo, at iba pang nakakatakot na nilalang. Huwag kang lalabas ng bahay, Ching. Baka kunin ka ng tikbalang. Pananakot sa kanya ni Kuya John. Pag nag-umaga na, pagsilay ng liwanag, malakas na ulit ang loob ni Ching. Naniniwala siyang nalulusaw sa liwanag ang mga maligno at kampo nito. Nang dumating ang kaarawan ni Ching, renegaluhan siya ng kanyang Tito Ed ng isang maliit na lente na may kasamang 2 baterya. Tuwang-tuwa si Ching. Pagdating ng gabi, iminasiwas niya ang liwanag ng lente sa dilim. Gumuguhit ang liwanag ng lente sa dilim sa bakuran. Iniikot-ikot niya ang dilim na liwanag sa mga dingding ng silid. Kasama niya ang lente hanggang sa pag-uwi. Ha! Takot nila ngayon sa liwanag ko, banta ni Ching sa mga di nakikitang maligno sa dilim. Mas malakas na ang loob ngayon, Ching. Isang gabi, iniwan siyang mag-isa ng kanyang nanay sa bahay. O Ching, pupunta lang ako sa tindahan sa kanto para magbayad ng utang. Paalam ng kanyang nanay, at umalis na ang kanyang nanay. Maya-maya, biglang dilim. Namatay lahat ng ilaw. Brown out! Anong gulat ni Ching? Agad niyang dinukot sa bulsa ang lente niya. At Ching! Hinati na sinag ng lente ang dilim. Pero teka, unti-unting lumabo ang ilong ng lente ni Ching hanggang mawala ang silindro. Ubos na pala ang baterya. Takot na takot si Ching. Napakadilim. Wala pa ang nanay niya. Tumikit na lang si Ching at hinintay na takmain siya ng mga malamig at mabalahibong kamay ng mga maligno. Ayan na, nanginginig na bulong ni Ching habang nakaupo sa dilim. Ngunit pagdilat niya, nag-iisa pa rin siya. Wala kahit isang anino ng maligno. At napansin ni Ching, unti-unti niyang naaninag ang loob ng bahay. Parang lumilinaw ang mata niya sa dilim. Humakbang siyang dahan-dahan at lang, natisod niya ang nakakalat niyang laruan sa sahig. Nangapa ang mga paa niya patungo sa sala. At napansin niyang may kumikinang sa dingding. Umaandok na kulay luntian ang mga numero sa malaking orasan sa dingding. May napansin din siyang kumikinang sa plato na nakapatong sa lamisita sa sala. Ang mga bato at lumot pala na uwi sa kanya ng tita niyang mountaineer na umakyat sa Sierra Madre. Makinang ang mga ito sa dilim. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa may pintuan. Bigla siyang kinilabutan sa nakita niya. 2 kumikinang na maliit na kristal na lumulutang palapit sa kanya. Hindi na nakatinag sa takot si Ching. Ang alaga niyang si Polding. Kumikinang pala ang mga mata ng pusa sa dilim na isip ni Ching. Hay! Nakahinga rin siya ng maluwag. Naglakas loob si Ching na lumabas sa bakuran. Naaninag niya ang mga puno at halaman. Aandap-andap ang mga kandila sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Tumingala si Ching at namangha siya sa kanyang nakita. Milyong-milyong mga bituin ang kumikislap.
Tumatawag ng pansin sa bughaw lilang langit. Parang milyong-milyong mga lente sa malawak na gabi. Napansin niyang isang bituin ang lumutang at dumapo sa puno. At may iba pang lumulutang-lutang na mga bituin. Mga alitaptap, mga may pakpak na ilaw dagitab. Ang ganda pala pag ganitong madilim. Ang dami palang makikita kahit madilim. Manghang na sabi ni Ching sa sarili. Maya-maya pa, may naghiyawan sa mga kapitbahay at halos sabay-sabay na lumiwanag ang mga kabahayan. Pati ang kina Ching. May ilaw na! Nang gabing iyon, hindi na mga maligno ang naiisip ni Ching sabihin. Bago siya mahiga, bahagyang binuksan ni Ching ang bintana at sinabi sa kanyang nanay, "Pakipatay na po ang ilaw sa silid, Nay." At tinanaw ni Ching ang mga bituin sa labas ng bintana bago siya pumikit at natulog ng mahimbing. At dito nagtatapos ang kwento ni Ching, natakot sa dilim.